Good morning, good morning, good morning, good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat, kanyayo amin na po. Araw ng Miyerkules, ngayon ay August 27 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIC Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. At sa technical kasama natin Aaron Eli Garcia. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal, Torre Sibak, Nartates bagong PNP Chief. Todo Balita. Remulla pipigain ng JBC. Todo Balita. PNP reshuffle mitsan ang pagsibak kay Torre ayon sa DILG. Todo Balita. Chinese tugboat umaaligid sa BRP Sierra Madre. Todo Balita. La Nina mananalasan ng 6 na buwan ayon sa Pag-asa. Todo Balita. Opisyal ng Bureau of Immigration tatlo pa kinasuhan sa Peking job contract. Todo Balita. Sa balitang lokal, SM La Union merong job vacancies para naman sa gaganaping jobs fair ngayon at bukas. Todo Balita. Mga traffic enforcers sa Calasiao sumailalim sa seminar ng MMDA. Todo Balita. 6.7% sa Region 1 sa mga barangay sa Region 1 na nanatiling drug affected ayon sa PDEA. Todo Balita. Pinalakas na record management patuloy na isinusulong ng NIA Region 1 sa naganap na reorientation. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan sa volleyball, Creamline nasibak na. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inalis na sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III. Nakasaad sa ipinalabas na kautusan ni Executive Secretary Lucas Bersamin na epektibo agad ang direktiba. Kinumpirma naman ni DILG Secretary John Vic Remulla ang pagtatalaga kay Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. bilang bagong hepe ng Philippine National Police. Ikinukonsidera umano ni Pangulong Marcos na mailapit sa ibang ahensya ng gobyerno si Torre. Desisyon na aniya ni Torre kung magre-retiro o mananatili sa PNP. Samantala ginanap kahapon ang turnover ceremonies sa Camp Crame. Sa kaugnay na balita, maaaring ilipat ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ibang pwesto sa gobyerno ang tinanggal na si Philippine National Police Chief na si General Nicolas Torre III ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. He is being considered for another position because the President still believes in his capacity, in his organizational strength, in his vast experience in the service. So the President believes that he can be of use in other positions critical to the nation's development. Dagdag pa ng kalihim. Nilinaw pa ng DILG Chief na walang nilabag na batas o kasong administratibo si Torre nang alisin sa pwesto. Samantala, sinabi naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na dapat papurihan si Pangulong Marcos sa pagsibak kay Torre sa PNP. Ang ipinatupad na balasahan sa Philippine National Police ang sinasabing dahilan ng pagsibak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay PNP Chief General Nicolas Torre III. Sa ginanap na press conference kahapon bago ang turnover ceremony sa Camp Crame, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na isang factor ang reshuffle na pinatupad ni Torre sa ilang mataas na opisyal ng PNP. Binaliwala umano ni Torre ang kautusan ng National Police Commission o NAPOLCOM na ibalik sa dating pwesto ang mga inilipat na mga matataas na opisyal, kabilang si Area Police Commander for Western Mindanao Lieutenant General Jose Melencio Nartates. Matatandaang inalis ni Torre si Nartates bilang number 2 man o Deputy Director for Administration ng PNP at itinapon sa APC Western Mindanao. Ipinalit sa pwesto ni Nartates sa DCA si Lieutenant General Bernard Banac. Muling ipinakita umano ni Torre ang kanyang paninindigan sa desisyon ng kanyang ipakilala si Banac sa flag raising ceremony bilang Deputy
Commander, Deputy Chief for Administration. Samantala, itinakda ng Judicial and Bar Council ang serye ng pampublikong panayam para sa mga kandidato sa Ombudsman mula Agosto 28 hanggang September 2, 2025 sa Supreme Court and Bank Session Hall. Pinakahabangan din ang pagharap ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nakatakdang sumalang sa Martes, September 2, alas 9 ng umaga. Ang mga panayam ay bahagi ng proseso para pumili ng kapalit ni Ombudsman Samuel Martires na nagretiro noong July 27, 2025. Unang isasalang sa Agosto 28 sina Philippine Competition Commission Chair Michael Aguinaldo, Romeo Benitez, Private Practice Lawyer Johnny Carotse Vestido, Court of Appeals Associate Justice Bautista Corpus Jr. at Philippine Postal Corporation Chair Stephen Cruz. Nagpalabas ng La Nina Watch ang Pag-asa dahil sa posibilidad na maranasan ang La Nina sa loob ng susunod na 6 na buwan. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon ay patuloy pang binabantayan ang El Nino Southern Oscillation sa Tropical Pacific at maaaring magpatuloy ang ENSO neutral hanggang Oktubre. Gayunman, base sa nakikita nilang model forecasts, tumaas ang posibilidad ng pagkakaroon ng short-lived La Nina condition sa September, October, November season at maaring tatanggal hanggang sa October, November, December season. Ipinaliwanag ng Pag-asa na kapag ang posibilidad na maranasan ang La Nina ay umabot sa 55% ay inilalabas na ang La Nina Watch. Ang La Nina ay ang pagkakaroon ng above average na bilang ng bagyo at maaring maranasan sa maraming lugar sa bansa above normal rainfall conditions. Samantala, kinumpirmahan ng Philippine Navy ang umaaligi na Chinese tugboat sa Ayungin Shoal pero hindi sila naniniwala na hahatakin ng sumadsad na BRP Sierra Madre. Higit 2 dekada nang nakasadsad sa mga bahura ng Ayungin Shoal ang BRP Sierra Madre, isang World War II era na barko na simbolo ng soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Isiniwalat ni Trinidad na kahit kinakalawang ang huli ng BRP Sierra Madre ngayon ay strongly anchored on corals kahit noong 1999 pa sumadsad sa Ayungin Shoal. Naniniwala rin si Trinidad na ang tugboat ng People's Liberation Army Plan o Army Navy ay pinapunta sa Ayungin Shoal para hilahin ang anumang barko ng China na nasasadsad sa naturang lugar. Isang immigration officer ang iniimbestigahan ngayon ng National Bureau of Investigation matapos umanong palusutin patungong Hong Kong ang 3 kababaihan na naharang ng mga tauhan ng Bureau of Immigration dahil sa mga pekeng dokumento sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 noong August 20. Ayon sa ulat kay NBI Director Judge Jaime Santiago, dinakip sina Rhea Angelica Borda, Nora Tafalia at Baby Rhea Margarico at sinampahan ng reklamong paglabag sa Article 172 ng Revised Penal Code. Ito yung use of falsified document. Sa investigasyon ng NBI International Airport Division, ang 3 ay patungo sanang ng Hong Kong bilang mga turista ng pagdaan ni Borda at Tafalia sa mga tauhan ng Border Control and Intelligence Unit ay pinigilan habang si Margarico naman ay hindi na pinalusot sa routine inspections nang matuklasan na peke ang kanilang overseas employment contracts. Ang Ghost Project na nadiskubre ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Bulacan ay kasama umano sa 2025 National Expenditure Program o NEP na ipinasa ng Executive Department sa Kongreso at hindi produkto ng insertion sa legislative budget process. Ipinakita ni House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Tere Ridon na sa media ang kopya ng 2025 NEP at 2025 General Appropriations Act kung saan naka-highlight ang reinforced concrete river wall project. Bulacan Ghost Project is a NEP-originated project, not a congressional initiative-originated project, paglilinaw pa ni Ridon. Ang proyekto ay tatayo sa Purok 4, Barangay Piel, Baliwag, Bulacan at ipatutupad ng Department of Public Works and Highways, Bulacan 1st Engineering District.
Tiniyak naman ni Senate President Francis Escudero na ipaaresto ng Senado ang may-ari ng construction companies na dawit sa mga flood control projects kapag binaliwala ang subpoena laban sa kanila. Sinabi ni Escudero na hindi siya magdadalawang isip na pirmahan ang warrant of arrest laban sa may-ari ng mga construction firms kung patuloy nilang iisnabin ang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Nakatakda ang susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa September 1 o kaya September 2. Samantala, ikakasana ng COA inspection teams ang pagbusisi sa lahat ng ginagawa pa at nakumpleto ng flood control project sa Bulacan simula January 1, 2022 hanggang July 31, 2025. Nilalaman din ang bagong memorandum mula kay COA Chairman Gamaliel Cordoba ang pagsasaprioridad sa mga kontratang may malalaking halaga pababa. Umaabot sa 44 billion ang nailaan para sa flood control ng Bulacan. Pinakamalaki sa buong Region 3, nakatumbas ng 45% ng allocated budget. Kabuang 98 billion naman ang inilaan sa buong Central Luzon mula July 2022 hanggang Mayo 2025 o 18% ng 548 billion pondo sa buong Pilipinas. Sa pagsasagawa ng technical inspections, inatasan ng inspection teams na beripikahin at i-document ang physical existence and status ng mga proyekto. Kabilang dito ang pagtatapat ng aktual na progreso na sa aprobadong work program at gayon din ang compliance with design and specifications. Dito isusuriin naman ang inspection teams kung nasunod ba ang aprobadong plano ng mga detalye kabilang ang kalidad ng materyales at pagkagawa. Ipapasa lahat ng technical inspection report sa overall team supervisor ng fraud audit teams. Nakadetalye dapat sa findings para sa bawat proyekto ang mga pagkukulang, irregularidad at iba pang issue. Nanawagan ang Chamber of Mines of the Philippines sa pamahalaan na agarang aksyonan ang kaso ni Joseph C., chairman ng Global Ferronickel Holdings Incorporated na kasalukuyang nasa kustodiya ng Bureau of Immigration mula pa noong August 21. Iginiit ng COMP o Chamber of Mines of the Philippines na walang legal na batayan ang pagkakadetine kay C sa detention facility ng Bureau of Immigration. Ang Platinum Gold Metals Corporation, affiliate ng FNI, ay member in good standing dahil sa pagiging responsabling tagapagtuguyod ng mga prinsipyong isinusulong ng Chamber ayon pa sa nasabing samahan. Isang Filipino citizen si C na 2 beses nang sinang-ayunan ng Bureau of Immigration sa magkahiwalay na desisyon. Nakakabahala umano na ang parehong ahensya na kumikilala sa citizenship ni C ay siya pang gumawa ng iligal na pag-aresto at detensyon. Ang mga aksyon ay walang legal na batayan at labag sa fundamental na karapatan ng garantiyang o ginagarantihan ng konstitusyon pahayag ng Chamber of Mines of the Philippines. Samantala, ipinagmalaki ng Malacanang na hindi na kasama ang Pilipinas sa listahan ng European Union sa high-risk third countries na may kinalaman sa anti-money laundering at anti-terrorism financing. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na patunay ito na patuloy ang paglakas ng mga pinatutupad na mahakbang ng gobyerno sa pagsawata sa anti-money laundering at anti-terrorism financing. Tiniyakan na yan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lalo pang pag-uusay ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mariporma upang palakasin ang financial system ng bansa para sa paglago ng ekonomiya at kumpiyansa ng ibang mga bansa. Kinumpirma ng Philippine Space Agency ang paglulunsad ng China ng Long March 8A rocket na ang debris mula sa booster nito ay inaasahang bumagsak sa karagatan ng Palawan at Basilan. Ayon sa Philippine Space Agency, ang inaasahang drop zones ay natukoy sa El Nido, Palawan, Tubatahan Reef Natural Park at sa Haji Mutamad, Basilan. Ang rocket ay pinakawalan ng China kahapon alas 3:09 ng madaling araw mula sa Hainan International Commercial Launch Center sa Wenchang, Hainan. Nagbigay ng notice to airmen bago ang paglulunsad ng rocket at nagbabala rin ng aerospace flight activity sa mga apektadong lugar. Nagbabala naman ang Philippine Space Agency sa hindi pa nasusunog na parte ng rockets tulad ng boosters at fairings na delikado ito sa mga barko, eroplano, mga bangkang pangisda na daraan sa drop zone.
Dumako naman tayo sa ating balita sa ibayang dagat. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na ilang Pinoy ang kabilang sa manasawi sa isang malagim na aksidente ng tour bus sa bayan ng Pembroke sa upstate New York. Nangyaring insidente habang pabalik ang bus sa New York City mula sa Niagara Falls. Ang bus na may sakay na 51 pasahero bukod pa sa driver. Ayon sa ulat ng New York State Police, 5 katao ang kumpirmadong nasawi, kabilang isang bata. Marami rin na nasugatan at ilan sa kanila ay nasa kritikal na kondisyon. Lumalabas na nawalan umano ng control ang driver habang ang bus ay humaharurot. Tumako naman tayo sa mga balitang lokal. Balita mula sa Kapitolyo, katuwang ang Department of Health at Department of Education, inilunsad ng pamahalaang palalawigan ng Pangasinan sa ilalim ng Provincial Health Office ang bakuna eskwela sa 9 na piling paaralan sa mga bayan ng San Fabian, San Jacinto, Sual, Anda at Agno. Binakunahan ang mga grade 1 students laban sa sakit na measles, rubella, diphtheria at tetanus na bahagi ng mas pinatibay na Healthy Learning Institution Program na naglalayong mapabuti ang kalinisan, nutrisyon at mental health ng mga mag-aaral. Nakatanggap din ng school supplies, first aid kits at feeding program ang mga estudyante. Patuloy ang pagtutok ng pamahalaang palalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III sa pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan sa buong probinsya. Sa bayan ng Calasiao, Proactive Approach to Traffic o PAT ang layunin ngayon ng bayan ng Calasiao sa panguna ni Mayor Patrick Agustin Karamat. Ito ang dahilan kung bakit nakipag-ugnayan ng Calasiao LGU sa Metro Manila Development Authority para sumailalim ang traffic enforcers sa seminar tungkol sa kausayan sa pangasiwa ng trapiko at transportasyon. Kabilang sa manangasiwa ng seminar si Miguel Panal mula sa MMDA, katuwang si Poso Chief Rolly de la Cruz. Tatagal na 4 na araw ang seminar at pagkatapos nito ay magkakaroon din ng isang araw na practical na pagsasanay ang traffic enforcers. Nasa 6.7% na lamang o 219 ang bilang mula sa 3,267 na barangay sa Region 1 ang nananatiling drug affected sa as of August 26 ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 1. Ayon kay Regional Director Joshua Arguero, ang bilang ng mga affected na barangays, 75 ang nasa Pangasinan at 75 rin ang nasa Ilocos Sur. Samantala merong 49 pa sa Ilocos Norte at 20 sa La Union. Ang drug clearing sa mga barangays na affected kasama ang sa tulong ng iba't ibang national government agencies at local government units ang dahilan kung bakit bumaba na ang bilang ng mga drug-affected barangays ayon kay Arquero. Sa programa ng PDEA para lalong maitaas ang bilang ng mga drug-cleared barangays. Kasama dito sa mga aksyon ay anti-illegal drug operations for supply reduction, drug clearing operations, information drive at campaign on drug-free workplace for demand reduction. Ayon pa rin sa nasabing Regional Director ng PDEO, ito ay inline sa polisiya ni President Ferdinand Marcos Jr. na bloodless anti-drug campaign. Samantala, pinagtibay ng National Irrigation Administration o NIA Region 1 ang kanilang kampanya para sa mas maayos na pamamahala ng record at dokumento sa pamamagitan ng isinagawang 2 araw na reorientation at orientation para sa Documented Information Team noong Agosto 14 at 15 sa Regional Training Center sa Urdaneta City. Layunin ng programa na masigurong nananatiling matatag ang quality management systems ng ahensya at mapanatili ang pagiging handa sa mga ISO audit. Dumalo rin ang mga document controls, records officers at mga key personnel mula sa iba't ibang seksyon at irrigation management offices sa buong rehiyon. Sa naturang pagsasanay, tinutukan ang pagpapahusay sa kasanayan sa tamang pagproseso ng forms, pagpapatupad ng standards procedures sa document control at pagtiyak na lahat ng record ay kumpleto at tumpak at madaling ma-access. Matagumpay na isagawa ang regular na buwanang pulong ng Local School Board ng Bayan ng Poso Rubio na pinangunahan ni Mayor
Kelvin Chan, chairman ng nasabing local school board. Sa pulong, kanilang sinuri ang mga proyekto at programang pupondohan sa ilalim ng Special Education Fund para sa taong 2026 katulad ng mga kahilingan mula sa mga pampublikong paaralan na magpapabuti sa kalidad ng pagtuturo ng mga guro, mga pasilidad at kagamitan sa pag-aaral at pagpapalawig sa programang pangkalikasan. Binigyan din ng mainit ng pagtanggap ang mga bagong miyembro ng local school board na sina Dr. Mary Jean de los Reyes, Posorubio Schools Division Superintendent at Posorubio District 1, kasama si Dante Castro, ang representante naman ng non-teaching personnel. Nagpahayag ng suporta ang mga miyembro sa mga paksang natalakay upang masigurong magtutuloy-tuloy ang pagtaas ng kalidad ng edukasyon sa bayan ng Posorubio at masilbihan ng tama ang mga mag-aaral. Ginaganap tuwing Agosto sa Pilipinas sa National Breastfeeding and Awareness Month ayon sa pinag-utos ng batas. Ang isang buwang kampanyang ito ay nakakaisa sa mga ahensya ng gobyerno, mga institusyong pangkalusugan at mga grupo ng advokasya sa pagtataguyod, pagsuporta at pag-normalize ng pagpapasuso lalo na sa mga kritikal na unang 1,000 days ng buwan ng isang bata. Ang inisyatiba ay naglalayong hikayatin ang mga eksklusibong pagpapasuso sa unang 6 na buwan, itaas ang kamalayan sa mga benepisyaryo o sa mga benepisyo nito sa kalusugan para sa ina at anak, at isulong ang mga sumusuportang kapaligiran sa loob ng mga komunidad at institusyon. Sa mga naghahanap ng trabaho, magkakaroon ng jobs fair sa SM Supermalls. Kasama dito ang SM City La Union. Magkakaroon ito ay 2 araw, gaganapin ngayon, August 27 at bukas sa Union Christian College Gym. Nasa 454 job vacancies para sa SM Retail at 96 job positions naman para sa mga mall tenants. Ang job vacancies, ito ay kinabibilangan ng managerial position, sales clerk, cashier, bagger, customer assistant, customer service assistant, tech, counter assistant, kasama din ang mga first food servers. Para sa mga aplikante, magdala lang ng kopya ng kanilang updated resume, valid identification cards, ballpen, para sa naman sa on-site forms at interviews. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Tuluyan ng nasibak ang nagdidepensang Creamline. Ito ay matapos talunin ng guest team Kobe Shinwa University ang Cool Smashers sa 2025 Premier Volleyball League Invitational Conference kahapon sa PhilSports Arena sa Pasig City. Pumalo si Kokoro Yasuma ng 23 points mula sa 21 attacks at 2 service aces bukod sa 12 excellent receptions para banderahan ang mga Japanese spikers sa 2-1 record. Ito ang ikalawang back-to-back losses ng Creamline matapos yumukod sa Signal HD at Zeus Coffee sa nakaraang 2025 PVL on Tour na pinagreynahan naman ng PLDT. Sumanya ko buuan ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Ang inyong mga tagapagbalita ko po, si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantani Paragire. Ang oras po natin alas 5:30 ng umaga. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na!
dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa ti Rosario Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako tada karinderyak. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nangagak ti radyo dati agas nga pau di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko awan ti epekto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainio at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website Monday to Friday 1 p.m. DWIZ Network News. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas Monday to Friday 10 a.m. DWIZ Liway Manantan at Susan Yadaw sa Todo Balita. Oras na po mga kaibigan, alas 5:35 na po ng umaga sa pangalawang bahagi ng Todo Balita. Kasama niyo pa rin Liway Manantan, Paragire. At Susan Valdez daw. At it will be a big day for today dahil sa birthday commemoration ng birthday ni the late Mayor BSL, Benji Saplan Lim. At ngayong araw, August 27, alas 10 ng umaga sa BSL Bazaar Magic Gilig
Street dito sa lungsod ng Dagupan. Para sa first 100 customers ay makakatanggap ng 1 order na Yang Chow fried rice per customer. Ito maganda. To help reduce waste, you're welcome to bring your own plate or bowl. If you don't have one, no worries. Merong small fee for our takeout packaging. Get ready to dig in and experience the best Yang Chow in town. See you there. Ayan, authentic Yang Chow for 10 pesos lang isang order. Ayun, akala ko free, pero 10. Akala ko yung free, binalikan ko yung nasa taas, 10 pesos lang. Pero tama yun, parang alala ko lang yung mga kabataan natin. PSL Bazaar. Oo. Kabataan natin, pagbibili ka ng toyo, suka, mantika, magdala ka ng lalagyan mong bote. Ngayon, ngayon may plastic, pati bagoong, dala ka ng lalagyan mo. Tsaka Kaya yung agamang. mantika, lahat. Kaya nga pag tama ka, naalala ko na yan, pag bibili ka na, may bitbit ka ng lagayan. Sana balik na yun, para makabawas ng basura. Kaya hindi rin ganun karami yung mga basura noon. Oo. Pero ngayon din, ngayong umaga rin, magkakaroon ng gift giving sa Bangusville in celebration of BSL's birthday. Ito ay matagal nang ginagawa ng Magic Group of Companies bilang sa pag-commemorate sa birthday ng BSL. So, mamaya dyan, mahal na BSL ang Bangusville dahil ito ay naitayo nung siya ay mayor at bagamat maliit lang yung mga lupa, pero nabigyan ng sariling lupa at bagamat maliit ng bahay ang maraming mga kababayan natin dito sa lungsod ng Dagupan na nasa high-risk areas. Ito yung mga tabing ilog. Ayan, alas 7 po yung yung distribution. Buhat ng maitayo yung kabahayan diyan sa Bangusville. Yun tayo start nung twice a year. Dati yata minsan lang sa isang taon. Or hindi ko alam kung kailan nag-start yan, pero yearly yan na dinadalaw sila ng Magic Group of Companies ng Tahimik. Ayan, 2 beses sa isang taon. Yung isa sa birthday ni Mayor Brian every December 26 at ito nga yung every birthday nga ni Mayor dating Mayor BSL at yun na yung hindi sila tumalikod dun sa kanilang pangako na talagang parang magiging regular yon, iboto man sila o hindi. Di ba yun nga yung mga karamihan nga doon nakalimot na. Ayun, ganun nakalimot na kung bakit sila nandoon. So, pero itong pamilyang ito, ay hindi nila yun inaalintana sa tuloy yung pagbibigay nila. At hindi rin sila pumipili. Walang, may stub sila, pero lahat sila meron. Lahat sila pipila. Ang pagbibigay na ng stub sa mga recipients, ito ay para magkaroon ng kaayusan. Controlled, walang siksikan, walang unahan. Basta nasa pila sila, may stub, lahat ay makakakuha. Kasi pagka walang stub, pwedeng pumila ka una ka sa pila, tapos pagkatapos punta ka sa likod. May mga ganun na hindi sila titigil sa pagpila. Tsaka siyempre, samplura kayo pamilya, samplura kayo mo yung pila. So yun, per family po yung pagbibigay na binibigay po ng ang dami ha, hindi siya basta-basta isang pack lang. Kaya pag nakikita po natin yung one time nag-cover tayo doon, nakikita natin yung mga may bit-bit, hindi sila magkaugaga sa sa pagbit-bit nila. Kasi bukod doon sa naka-plastic, kumisa meron pang tinapay pa. Kung ano pa yung mga ibinibigay pa diyan. Kaya naman yung pumipila, dahil kabisado na nila, yung mga kasama nila nag-aantay sa tabi para alalayan sila. Ngayon, although andyan ang staff ng Magic Group of Companies and katuwang ang mga JCI clubs dito sa para alalayan mula sa pila hanggang sa pagtanggap nila, pagbuhat hanggang sa makalabas sila doon sa distribution area. Ngayong araw din, dadating din dyan sa Lamino City yung rice package naman na manggagaling sa Office of the Vice President. Mga 500 rice package yun na ibibigay para sa mga affected din ng tawag nito, ng bagyong Emong. Although hindi sapat,
pero at least may dumating po galing sa Office of the Vice President. Kasi ang dami ng ano doon ilang libong pamilya din yung mga affected doon nito nakalipas na bagyong Emong. At saka ang Office of the Vice President, Office ni Vice President Sara Duterte, tahimik yan na pumupunta sa iba't ibang lugar para naman magbigay ng tulong sa nasunugan, sa tinamaan ng kalamidad. Andyan po ang Office of the Vice President Sara Duterte. At mabilis. Kakalungkot. Kung may request man, kasi minsan kailangan rin talaga yung request para sa kanilang documentation din. Pero hindi nagtatagal eh. Ewan bakit parang naging practice na ng opisina ng OBP na ang bilis lang lahat ng pagpoproseso ng kahit na mga request. At saka pag yung pag-distribution, mabilis din, maayos. Kung marami at may yung lokal na pamahalaan ay nakapaghanda sila ng mga upuan. Lahat ng recipients na-verify na yung kanilang stub at nakaupo na sila. Ilalagay na lang dun sa tabi nila yung kanilang food packs. Lalong-lalo na yung mga kasi yung mga karamihan sa mga nagmaman ng OBP ay galing din ng Dagupan na eksperto sa mga ganyang mga activities. So kabisado na nila paano yung yung prosesong mabilis at Oo, maayos. mabilis. At saka nalulungkot lang ako pag may mga nakakakwentuhan tayo o mga nakakausap o nababasa natin na kailangan nila ng medical assistance. Kasi wala na sa Office of the Vice President. Di ba mabilis din doon yung parang proseso? Ang laking kawalan yon kasi nga ang bilis ng nila doon eh. Ang bilis ng pagbibigay at ang maayos na maayos, pero nga dahil nga sa hindi lang ginunting, kundi talagang parang sinibak, initak. yung kanyang pondo. So kung ano man yung pondo na meron po yung meron pa rin naman pero hindi na ganoon kagaya hindi kagaya ng dati na talagang marami ang binibigay at saka malaki. Noon yung binibigay, meron pang hanggang 20,000 nga sa mga private hospital. Pero hindi natin alam kung meron pa rin sa mga private hospital, pero parang wala na. Siguro yung mga maliliit na lang yung kanilang mga nabibigyan. Okay, basahin lang po natin yung advisory mula sa Pangasinan Disaster Risk Reduction and Management Office. Ito ay post nila 3 hours ago, 2 a.m. Ang sabi po dito, mahina hanggang sa katamtaman na kung paminsay malakas na pag-ulan ang nararanasan dito sa lalawigan ng Pangasinan at maaring tumagal ng 2 hanggang 3 oras at maaring makaapekto sa mga kalapit na lugar. Kanya naman, pinapayuhan lahat na gumawa ng mahakbang sa pag-iingat laban sa mga epektong nauugnay sa mga panganib na ito. Ayon pa rin sa Pangasinan PDRRMO, ang mga residente sa tabi ng dalisdis ng bundok, yan, ay buwan ng buwan ng wika. Dalisdis ng bundok ay pinapayuhan para sa posibleng pagguho ng lupa, mudslide, rockslide at flash flood at manatiling nakaalerto at ligtas palagi. Dahil bagamat itong bagyong si Jacinto, ang track niya ay sa Visayas, sa bahagi ng Mindanao, panahon po ng tag-ulan ngayon. Habagat season. Nup. Kaya mayat maya umuulan. Kaya nga magugulat ka na. Tsaka yung di ba yung pag nag-start yung tag-ulan sa bandang hapon o gabi, yung ulan. Ngayon, parang ilang Sunday biglang umulan ng bandang hapon. Kahapon bigla na naman umuulan sa bandang hapon o bandang gabi. Kaya parang nag-start pa lang yung nup-nup. Pero mga kaibigan, bilis po na oras natin. Ganap na po lang 5:45. Babalik po tayo pagkatapos po lamang ng ilang paalala. DWIZ. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito.
Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo na patako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Alas 5:49 na po ng umaga, pagbati natin ng happy birthday kay Reggie Cagiwa Telio, Albert T. Guzman, Joanna Palsimon Serrano, Edan Calderon, Albert Zarate at May Flor. At sa iba pa na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan at anniversary ngayon, happy day sa inyo, bagamat medyo makulimlim ang panahon. Ayan, belated happy birthday din kay Romilly at saka kay Attorney Fabi Matib. Ayan, so bago na po yung PNP chief na ilang araw yun, 85 days, kung gaano kaingay yung kanyang pag-upo, ganon din ang kaingay ang pagpalit sa kanya. O kay bilis ng iyong pagdating, pero kay sabi, bilis din ng iyong pag-alis. Pero sabi naman ng mga comments sa sa Facebook o mga DDS, huwag kayong mag-celebrate, ilalagay lang yan sa ibang government position. Pero yung yung sinasabi nilang dahilan kung bakit siya nalipat, ay tinanggal, yung paglipat niya kay si Nartatis ba yan? Oo, yung nag-reshuffle siya na hindi dumaan sa National Police Commission. Dapat Napolcom may green light ang Napolcom. At saka yung sabi nga rin napakinggan ko rin sa DWIZ na question din ni Senator Amy yung paglipat sa isang pag-demote, meron yata siyang dinemote na isang opisyal na ang sabi nga sa kanya may balik yan, yung ginagawa mo. So, ibig sabihin, parang karma. Oo. Ang bilis naman, sabi ni Senator Amy. At yun din ang mga naging reaksyon ng mga ilang mga naging PNP chief, kagaya ni Senator Panfilo Lacson, Senator Abato de la Rosa, meron pa yung dating
mataas ang posisyon sa military na yung mga ganyang positions, yung matataas. Chief PNP, mga Kailangan ready ka deputy, palagi. dapat ang ano yan with concurrence ng National Police Commission, pwedeng i-recommenda ng PNP chief, pero dapat andyan yung approval. May say ang National Police Commission na kung saan ang chairman dyan, walang iba kundi ang presidente. Parang nasanay siyang yung parang tawag nito, yung power niya na sobrahan niya yung kanyang Nasobrahan. power. Meron pa yung isa Abuse na, of power and authority. meron pa yung mga, siyempre naglabasan na dyan yung mga videos. Meron yung isang okasyon na guest siya somewhere sa Tugigaraw yata, over yung kanyang escort. Ang daming mga hagad, tapos may wangwang, tapos dumating yung sasakyan black na malaking, para sa daig pa niyang presidente, sabi doon. Pagbaba niya, siya pala yung bumaba. Ang daming motorcycle cops. Tapos may mga wangwang. Bawal na bawal yun. Siyempre, masip-sip din yun. Oo. Ang sabi nga, yung nagwawangwang lang ay presidente. At saka, pero siya... So, at saka kasi naging matunog yung lumalabas na sinasabi ng mga classmate daw niya, natatakbo siya sa 2028. masyado namang maaga yun. Kaya yun, siyempre nakikita nila, gagamitin niya yung gagamitin niya yung posisyon niya para sa pagtakbo niya sa 2028. Pero yun nga, yung sabi nga nila, yung ginawa na ito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., dapat siyang i-praise dito sa kanyang ginawang ito. Kasi nga, laking parang kumbaga sa lahat ng iutos niya, sinunod ni sinunod nitong si PNP chief. Pero yun din, hindi ka naman pala hindi ka pwede maging mas mas presidente. Oo. Hindi man maganda, pero yun nga, ang sabi nga, hindi man maganda ang kanyang exit sa Philippine National Police, may inihahanda naman na ibang position para sa kanya. At kinonfirm mismo ni ni DILG Secretary Rimulya, bagamat hindi sinabi kung anong government agency. Bibigyan siya ng pwesto. Kaya lang, parang demotion na talaga yan. Kasi yung pagiging PNP chief, yun yung yun yung nagbigay ng sa kanya kumbaga sa malaking karangalan yun sa kanya. So kung malipat man siya, parang na-demote na rin siya. At dahil dyan, nagkaroon ng balasahan sa taas at PNP chief mismo ang pinalitan, sigurado. Expect yan, magkakaroon din ng movement sa mga regions, regional directors, sa mga provincial directors. Pag may bagong RD, may dala siyang bagong mga kasama niya. May bagong provincial director, may mga kasama rin siya na ilalagay niyang mga hepe. Kaya yung mga bago, siyempre, mangkirbis mo lamot. Sabi niya katatapos pa lang. Baka hindi pa nga naiikot lahat ng mga inikutan niya. Pero yung mga dati siguro, yung mga yung mga hindi napalitan, nakahanda na rin yan. Total, di sila napalitan noong una. Baka ngayon, mapalitan na ako. Parang ganon. Parang given na yon. Oo. Kaya yung sinasabi nga nila kapag parang officers come and go. Parang ready ka lang talaga dapat. Pero ngayon po, 27, diyan po sa bayan ng Calasiao, tuloy-tuloy pa rin yung laro ng lahi. Pinagsama na si Lahi at saka si laro ng lahi. Championship daw ngayon. At tunghayan ng championship ng lingguhang laro ng lahi ng bayan ng Calasiao ngayon. Maglalaro ang mga pambato ng public market at jeepney drivers. Pakaabangan naman daw yung pangunahing kaganapan ng Agawang Biik. Ayan ang gustong-gusto ko, exciting. Oo, kasi talagang kasi yung biik, yung madulas. biik, papahiran nila ng Langis. Oo. At syempre si biik, takbo yan. Dito sasabak ang mga kinatawan ng kabataan, mga government employees, ito yung masaya, LGBTQIA, community to the public market at jeepney drivers. So magaganap ang laro ng lahi sa Calasiao Central School Grounds, Poblacion East ngayong araw ng August 27, alas 8 ng umaga. Ayan, sa mga kababayan po natin na naghahanap ng libreng yung scholarship kahit na mga technical courses, TESDA courses, i-check nyo po sa Pangasinan Polytechnic College kung bukas pa ito. Dahil actually yung post nila 6 days ago, kung sakaling close yung isang batch, marami pa yan, sunod-sunod na po yan na inilaan ng TESDA para sa Pangasinan Polytechnic College Center for Lifelong Learning o PPCCEL. Maaring magsumite ng aplikasyon sa PPCCEL para sa libreng pag-aaral ng Electrical Installation and Maintenance NC2 program.
sabi po ng Pangasinan Polytechnic College, mag-apply, magkaroon ng kaalaman at kakayahan sa pag-install at pagpapanatili ng electrical system sa mga kabahayan at maging mahusay na building o commercial wiring electrician o maintenance electrician. In demand po ito. At saka hindi po pwede yung kung sino-sino lang yung mag-install ng electrical wiring sa bahay. Kailangan marunong, kagaya nito, meron siyang NC2 dahil, in demand yung mga ito dahil iilan lang sila. Pero ang Pangasinan Polytechnic College Center for Lifelong Learning, sabi nga ni Governor Gico, bukod sa libreng kolehiyo, ito naman libreng short course para sa ating mga kababayan. At dahil TESDA program po ito, meron po itong allowance na 160 per day. Ayan, congratulations sa Poso Alaminos kay Mads, ang Poso Chief. The only woman Poso Chief In the Philippines. Palagay ko. Kasi kasi 'di ba diyan sa Alaminos, yung CIO nila, yung information office nila, pinalalakas nila 'yan sa pamamagitan ng pagtitrain ng mga information officers sa bawat departamento o bawat unit. So lahat meron 'yan. Tinatrain sila sa pagsulat, tinatrain din sila sa pagpicture, pagvideo. Ngayon ang Poso, meron na siyang sariling info office. At ang ganda naman ginagawa nila mga video. Sabi ko, tatalunin mo na yung dyan. Tatalunin mo na yung CIO. Kasi meron siyang finiture na, magaling din yung mga writers nila. Meron sila finiture na empleyado ng Poso. Ang title niya, Ang Bayani sa Likuran ng Puting Guhit. Yung pedestrian. Ganda ng titulo. Parang titulo ng isang short film. Oo, ang ganda nga. Iyak nga ako na iyak. Tapos una, pumalakpak lang ako kasi wala pang audio. Pumalakpak lang ako kasi parang ganda. Sabi ko, galing naman hanggang sa nakakayak po yan, doon ko na pinakinggan. Tapos nangyari, hindi ko nakuha kasi kisala na kiss ko yung hindi ko napanood yung yung nangyari. Pero ang ganda nung niya, yung parang feature nila ipiniture yung buhay ng isang empleyado ng Poso na ang hirap-hirap ng buhay pero hindi siya natutuksong. Basta maganda yung kwento. Sabi ko okay yan yung ginagawa niya. Na kaya yun. Pero yun, bunga yun ng ng pagtitrain din ng CIO sa kanila, sa mga bawat departamento diyan sa siyudad ng Alaminos. Ayan. Good morning kay Atsikora Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Tebang, kay Madam Rose kay Marie and Nino dyan sa Lingayen. Kay Madam Grace po. Grace Matro. Yung halaman ko, hindi ko pa nabalikan kasi naging busy. Good morning at saka kay yung gagamitin natin sa mga projects natin nandun pa sa Nanay kanila. Dading? Yeah, si Nanay Dading, 92 years old na hindi ko talaga makalimutan. Yung first impression niya sa akin. Ayoko na ulitin. Tapos si Ryan Jane Soriano Reyes. Kuya Benjitan, good morning. Ayan, dyan sa sina Ryan Jane Soriano Reyes dyan sa may Isla de Putin, Libsong East, Lingayen. Yeah, mamata and tropa, wala na tayong sapat na oras. Good morning at saka kay DCV yan. Pero mga kaibigan, sa lahat po natin sa lahat natin mga viewers, good morning din. At sa lahat natin mga suki, magandang maraming salamat sa pagsubaybay. Wala na po tayong sapat na oras na tabayanan po ninyo. Susunod agad, early in the morning, makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo, kami po nyo nakasama sa technical side. Si Ellie Garcia. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Siadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. DWIZ. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.